Isang kilalang negosyante at mayamang angkan ang mga Montemayor. Kilala sila sa pagiging mabuting angkan. May hasyenda sila at maraming negosyo sa Maynila at sa labas ng bansa. Nag-iisang anak si Lander Montemayor sa mag-asawang Don Bernardino at Conchita Alonso Montemayor. Kaya sa kanya naman na ang lahat ng ari-arian ng kanilang angkan nang mawala ang mga magulang niya. Nakapag-asawa siya kay Carmen Lopez Montemayor. Sabi pa ng nakararami, talagang silang itinakda dahil pareho silang mabait at matulungin sa kapwa. Kasundong-kasundo nila ang mga empleyado at trabahador sa kanilang hasyenda. Kaya nang malaman ng lahat na nagdadalang tao si Carmen, ay excited ang mga ito sa pagdating na magiging supling nila. Ngunit bago niya nakilala si Carmen, ay nagkaroon ng nobya noon si Lander. Bukod kasi sa pagiging mayaman, ay gwapong lalaki din si Lander. Kaya walang babaeng hindi nagkakagusto at nangangarap na mabingwit siya. Naging kasintahan noon ni Lander si Isabel, anak mayaman ito. Ngunit nalaman niya niloko at ginamit lamang siya ng dalaga para sa intensyon nito na mas makilala din ang pamilya nito. Kaya nagpa siyang makipaghiwalay si Lander sa dalaga. Bagay na ikinagalit nito. Sinumpaan nitong gaganti ito sa mga sakit na naramdaman nito sa binata. Kaya nung malaman nito na nakapag-asawa na si Lander at ngayon ay buntis na nga ang asawa nito, ay isang matiim na balak ang ginawa niya na alam niyang masasaktan ng mag-asawa sa gagawin niya. Nagkataon sa mismong hospital nila, ipinanganak ni Carmen ang unang supling nila ni Lander. Planado ang lahat. Kinuha niya ang bata na walang nakakaalam habang tulog ang ina nito sa kama at mukhang pagod na pagod. Ngumisi si Isabel na makarga niya ang bata. Mabilis ang pangyayari. Habang nag-iisip siya kung saan niya dadalhin ang bata o kung anong pwede niyang gawin dito, pinagmasdan niya ang sanggol. Maganda ang bata, kamukhang-kamukha ni Lander na hinaluan ng features ni Carmen. Kung sana'y naging mabait at ako ang pinili ng iyong ama, di sana ako na ang mami mo ngayon. Kaso matigas ang ama mo Pinapahirapan ako, kaya pahihirapan ko rin sila. Hanggang sa mabaliw ang nanay mo sa kakahanap sa'yo. Bubulong-bulong na saad ni Isabel sa isip niya. Iniwan na lamang sa isang basurahan ang sanggol na anak nila Lander at Carmen. Kahit galit siya sa mga magulang nito, siniguro naman ni Isabel na nasa mabuting kalagayan ng bata. Hindi naman siya masama. Hindi lang talaga niya matanggap na hindi siya ang mahal ni Lander. Gusto sana niyang kitilan ng buhay ang sanggol pero inuusig siya ng kanyang konsensya. Kaya naisipan niyang iwanan nito sa isang basurahan. Ingat na ingat siyang nilapag ang bata sa isang nakaumbok ng basurahan. At bago man siya umalis, ay sinigurado niya munang may nakakita na sa bata. At sa ilang minuto niya sa pag-aabang kung may kukuha ba sa bata, ay nabuhayan siya ng loob. Dahil may dumating na isang lalaki na sa hula nito ay isang basurero. Mula sa kinatatayuan niya, kitang-kita niya na palingalinga ito na tila tinitignan kung may tao ba sa paligid. Pero mabilis na siyang nakapuslit at nakapagtago para di siya makita ng taong yon. Agad nang umalis sa lalaki na makuha nito ang bata. Tinandaan niya ang mukha ng taong yon. Kahit medyo madilim sa lugar na yon, ay kitang-kita niya sa kanyang kinatatayuan ang itsura ng lalaki. Biarlah aku menanggung semua ini, walau sudah menyiksa hati ini. Patuhi semua suratan ini. Manang Minerva, may alam ho ba kayong mamamasukan na personal maid? I mean, para po sa asawa ko. Ilang linggo na din po kasi ako nakalive. Napapabayaan ko na po ang negosyo ng pamilya namin. Hindi ko naman maiwan-iwan ang asawa ko dahil sakitin siya. Kaya po baka may mahanap kayo. Mahabang wika ni Lander sa mayordoma nilang si Manang Minerva. Sige, Lander, hahanapan kita. Marami doon sa lugar namin. Hayaan mo't pipili ako ng mabait at mapagkakatiwalaan. Sagot naman na matanda. Matagal nang naninilbihan si Minerva sa mga Montemayor. Simulat sa pulpa noong nabubuhay pa ang mga magulang ni Lander. Salamat ho, Manang. Hanggat maaari po ay gusto ko makahanap na ho kayo para sa asawa ko. Naku, walang anuman yun, Lander. Ako'y naaawa na din sa inyong mag-asawa dahil sa nangyari sa anak ninyo. Sana dumating pa rin ang panahon na makita at makasama pa ninyo ang bata. At sana bumalik na din sa siglang mukha ni Carmen. Maging ako'y nahihirapan sa sitwasyon niya. Sobrang dinadamdam niya ang pagkawala ng anak ninyo. Hindi naman natin siya masisisi dahil isa siyang ina. At alam ko naiintindihan ko ang nararamdaman niya dahil isa din akong ina.
Kaya nga po, kung pwede lang akuin ang nararamdaman niya ngayon, inako ko na. Kahit asawa at ama ako ng anak namin, kailangan ko magpakatatag dahil walang ibang inaasahan ng asawa ko kundi ako lang. Paano na lang kung pareho kami lugmok ngayon, ano na mangyayari sa amin? Nasasaktang pagkukwento ng lalaki sa mayordoma nila. Hayaan mo at bukas na bukas din ay maghahanap ako sa aming lugar, Lander. Salamat ho, Manang. Mauna na ho ako at iaagit ko pa tong pagkain sa asawa ko, pati gamot niya. Papakainin ko muna siya bago ako sasaglit sa kumpanya. Bitbit ang isang tray na pagkain at gamot ay nilapag ni Lander sa lamesa ang dala nitong tray. As usual, tulala na naman ito na parang walang pakialam sa mundo. Sa tuwing nakikita ni Lander ang asawa ay gustong pumatak ang luha niya. Pero di niya pinapakita ang kahinaan niya dito. Kailangan niya magpakatatag, hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa mahal niyang asawa. Han, it's time to eat your breakfast para makainom ka na ng gamot mo. Lander, hanggang kailan ba ako maghihintay sa pagbabalik ng anak natin? 25 years old na siya ngayon. Parang hindi ko na kaya maghintay sa kanya. Pakiramdam ko, hindi na ako magtatagal. Shh, Han, don't say that. Lahat naman ginagawa ko para makita na natin si Georgina. Please, lumaban ka pa ha? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Ayoko nakikita ka na ganito. Kaya, please, huwag mo kong iwan ha? Mahal na mahal kita, Carmen. Ikaw lamang ang natitira sa akin ngayon. Nasasaktang wika ni Lander sa kanyang asawa. Sa araw-araw at mga taong lumipas, Lander, unti-unti na ako nawawalan ng pag-asa. Marami nga tayong pera, mayaman. Pero sa paghahanap sa anak natin, wala tayong magawa. Paano kung nagugutom na pala siya ngayon? Shh! Hanggat naghahanap pa rin tayo, Han. Huwag tayong susuko at kailangan natin lumaban. Dahil kapag nakita na natin ang anak natin, babawi tayo sa mga nagdaang taong nawali siya sa atin. Di ba yan ang pangako mo sa anak natin? Kaya kailangan mo magpalakas para sa kanya. Di ba gusto mo pang makita at makasama ang anak natin? Then, tulungan mo sarili mo, Han. Para sa pagbalik ng prinsesa natin, mas maging masaya ang pamilya natin. Pangaalong wika pa niya sa kanyang asawa. Tumangutango naman ito, saka bahagyang ngumiti. So, ibig bang sabihin niyan, kakain ka na, Han? Ngiting tanong ni Lander sa asawa. Yes, kailangan kong kumain para sa anak natin, Han. I'm sorry, dahil mahina ako. I'm sorry kung minsan nawawalan ako ng pag-asa. And I'm sorry dahil pabigat na ako sa'yo. Anito sa kanya. Han, you are my wife at hindi ka pabigat sa akin. Tungkulin kong alagaan ka at samahan ka pa sa hirap at ginhawa dahil yun ang isinumpa ko sa harap ng Diyos noong ikinasal tayo. Kaya laban lang tayo, ha? Mahahanap na rin natin ang anak natin. Tandaan mo yan. Saad pa niya sa asawa, tumango naman ito, saka sinubuan ni Lander ang kanyang asawa. Kahit konti lang ang kinain nito, ay masaya na siya dahil kahit papaano ay kumain ito. Para makainom na din ng gamot. Nang masiguro na niyang maayos na ito, ay nagpaalam na din siya nga alis na muna para pumasok sa opisina. Ano ba, Faye? Kanina ka pa dyan, sobrang tagal mo na. Di ba sabi ko sa'yo ihahatid mo pa ako sa banyo? Gusto ko na manubig, pero ang tagal mo. Ano bang ginawa mo, ha? Galit na singhal ni Lauren sa dalagang kasambahay. Pasensya na po, sir. Inayos ko pa po kasi ang pagkain nyo. Wala akong pakialam. Palbasay mangmang ka. Walang alam. Bilisan mo na, ako'y hihingi na. Sige ho. Utal na sagot naman ng dalaga sa amo na masungit. 2 buwan na namamasukan na personal maid si Faye. Dahil mahirap lamang sila, ay nagpasya siyang magtrabaho para sa pantustos sa gamot ng nanay niyang may sakit. At tulungan ng tatay niya na isang basurero. Kung hindi lang talaga niya kailangan ng trabahong ito, hindi siya magtatagal dito ng 2 buwan. Kung ganito naman ang trato sa kanya na masungit niyang amo. Gwapo sana ito, pero parang pasan ang daigdig nito palagi. Parating galit o di kayo mainit ang ulo sa kanya. Pero mukhang hindi na niya kaya magtrabaho sa lalaking ito dahil grabe ito kung makainsulto sa kanya. Oo, di siya nakatapos ng high school pero di siya mangmang at walang alam. At mas lalong di siya bobo para di maintindihan ang mga pa-English-English nito kung magsalita. Ayaw na niya sa kanyang trabaho. Kaya nagpasya siya na bukas din ay magpapaalam na siya dito at maging sa mga magulang ng binatang amo. Kinaumagahan ay bumaba siya ng komedor dahil alam niyang andoon ang mga magulang ng binatang amo niya. Hindi nga siya nagkamali
Kakatapos lamang ng mga ito na kumain ng almusal, kaya lumapit siya sa mga ito upang magpaalam. Magandang umaga ho, Doña Esmeralda, Don Carlitos. Magalang na wika ng dalaga sa mga magulang ng binata. Magandang umaga naman, iha. Ma'am, sir, gusto ko na pong umalis sa trabaho ko. Doon na po muna ako sa amin. Gusto ko po kasi magpahinga ho muna. Saad ng dalaga sa mga amo niya. Bakit naman, iha? Naliliitan ka ba sa pasahod namin? Sige, tataasan natin yan. Nakangiting ani ng Donya sa dalaga. Saka, iha, di ba kailangan mo ng trabaho para sa nanay mo? Sabat na saad ng amo niyang lalaki. Opo, pero hindi ko na ho kaya ang ugali ni senyorito. Kung ganun na lamang ho, mas mabuti na ho maghahanap na lamang po ako ng bagong mapapasukan. Magalang na wika naman ng dalaga. Nakita niya nagkatinginan ang mag-asawa saka nagsalita ang Donya. Kung yan ang desisyon mo, iha, wala na kaming magagawa ng asawa ko. Kami nang humihingi ng dispensya sa ugaling meron ang anak namin. Na-aksidente kasi siya, kaya siguro mainitin ang ulo niya. Naintindihan ko naman po, ma'am. Ang akin lang ho, hindi ko na po kasi kaya ang mga pang-iinsulto niya sa akin. Kaya po pasensya na rin, uuwi na lamang ho ako sa amin. Magalang na saad nito. Sige, iha, mag-iingat ka ha? Bago ka umalis, pumunta ka muna sa silid naming mag-asawa, may ibibigay ako sa'yo. Ani niya ng Donya sa dalaga. Sige po, aayusin ko na po ang mga gamit ko. Pagpapaalam niya. Isang nakasobrang pera ang binigay ni Doña Esmeralda kay Faye. Ayaw pa sana niyang tanggapin ang ibinibigay nito, kaso pinilit naman siya. Kaya tinanggap at nagpasalamat na lamang siya dito. Pagdating sa bahay nila, nadaanan niya nagluluto ng hapunan ang nanay niya. Kaya lumapit siya dito at nagmano. Mano po, Nay? Ano hong ginagawa ninyo? Si tatay ho. Bakit po may papansit kayo? Tanong ng dalaga sa kanyang ina. Kaawaan ka ng Diyos, anak. May papansit ako dahil birthday mo ngayon. 25 ka na, dalagan-dalaga na. Pinilit ko talagang bumili nito sa talipapa para maghanda kahit wala ka. Pero umuwi ka pala. Ang tatay mo naman ay wala pa. Baka mamaya andito na yon. Siya nga pala, buti pinayagan ka ng amo mo, anak. Tanong ni Aling Amparo sa kanyang anak. Nung napulot siya ng tatay Roger niya sa basurahan, ay naging masaya ang mag-asawa. Dahil matagal na silang nagsasama pero di sila binayayaan ng supling. Lumaki si Faye sa hirap at kahit ganoon pa man ay totoong minahal siya ng mga umampun sa kanya. Umalis na po ako doon, Nay. Maghahanap na lamang po ako ng iba. Hindi ko po kayang tiisin ang ugali ng anak ng amo ko eh. Wika ng dalaga sa kanyang ina. Naku, ganun ba anak? Tama ang ginawa mo. Hayaan mo maglalabada ako uli para sa gastos. Nay, may pera naman ho ako kahit papaano. Saka maghahanap ulit ako ng trabaho at tutulungan ko si tatay. Putol na saad ni Faye sa kanyang ina. Anak, magpahinga ka ng magandang gabi, Amparo. Andiyan ba si Faye? Sabay silang napatingin sa may bukas na bintana nila. Nakita nilang si Aling Minerva yon, na kapitbahay nila. Oh, Minerva, ikaw pala. Oo, tandito siya. Pasok ka. Wika ni Amparo sa bagong dating na bisita. Ang alam ni Amparo ay nagtatrabaho si Minerva sa isang mayamang angkan. Anong sadya mo, Minerva, at gabi na naparito ka pa? Tanong kaagad ni Amparo sa babae. Nakikinig lamang si Faye sa usapan ng dalawang may edad na babae. Naghahanap kasi ang amo ko ng magiging personal maid ng kanyang asawang may sakit. Baka kako gusto ni Faye doon. Mabait naman ang mag-asawang yon. Matagal na din ako sa kanila. Kaya kilalang-kilala ko sila. Saad ng matanda. Naku, tama-tama Minerva. Kakauwi lang din ng anak ko sa pinagtatrabahuan niya. Naku, pwede ka agad dyan si Faye ko. Ngiting wika naman ni Amparo sa bisita nila. Kung ganon, abay mas maganda. Faye, iha, ano gusto mo ba? 30 mil ang sahod mo buwan-buwan. Baling na saad ni Aling Minerva sa dalaga. Sige ho, Aling Minerva, papayag ho ako. Ngiting sagot naman ni Faye sa bisita nila. Sige, iha, bukas na bukas din ng umaga susunduin kita dito. Ako'y mauuna na din dahil gabi na. Wika nito saka ito nagpaalam sa mag-ina. Sa mansyon ng mga Montemayor ay nakilala niya si Doña Carmen at ang asawa nitong si Don Lander. Mabait ang mag-asawa at ayon sa kwento ni Aling Minerva ay nawalan daw ito ng anak. Mabait ang Doña Carmen niya, magaan din ang loob ng dalaga sa may edad na babae.
Ma'am Carmen, kailangan niyo na pong kumain para lumakas po kayo at para na din po makainom na kayo ng gamot. Magalang na saad ni Faye sa babae. Sige iha, tama-tama, gutom na din ako. Ngiting wika nito. Nagulat man ay masaya na din ang dalaga. At habang sinusubuan niya ito, ay bigla itong nagkwento sa istorya ng buhay nito. Alam mo iha, unang kita ko pa lang sa'yo, magaan ang loob ko sa'yo. Maging ang asawa kong si Lander, ay magaan din ang loob niya sa'yo. Ilang taon ka na nga, Faye? Tanong ni Don Carmen sa dalaga. 25 po, katatapos lang din po ng birthday ko. Sagot naman ng dalaga dito. Ganun ba? Alam mo ba, kaedad mo lang ang anak ko. Saka, ka-birthday mo pa. Ang swerte ng nanay mo, iha, dahil may anak siyang mabait na katulad mo. Ani yan ang matanda sa dalaga. Naku, happy birthday po sa kanya kung nasaan po man siya ngayon. Sana ayos lang po siya, Ma'am Carmen, at sana mahanap na ninyo siya. Wika naman ng dalaga sa matanda. Sana nga iha, araw-araw kasi nawawalan na ako ng pag-asa magkitang anak namin. Pakiramdam ko, unti-unti ako nanghihina sa tuwing naiisip kong kumusta na kaya siya ngayon. Maganda kaya ang buhay niya sa piling ng taong kumuha sa kanya? Ang dami kong iniisip, iha, pero iisa lang ang pinapanalangin ko. Sana balang araw, maawa sa akin ng Diyos at ibigay na niya sa akin ang aking hiling habang nabubuhay pa ako. Malungkot nitong pagkukwento sa dalaga. Naantigan damdamin ng dalaga sa narinig. Parang kinurot ang puso niya sa nakitang pagdurusa ng may edad na babae. May awa po ang Diyos, ma'am. Balang araw diringgin niya po ang panalangin niyo ni Sir. Basta magpalakas ho kayo at kumain sa tamang oras. Para kapag nagkita na ho kayo muli ng anak ninyo, makakapag-banding po kayo. Di ba ho, yan ang gusto nyo? Nakangiting saad ng dalaga sa babae. Oo naman, iha. Salamat ha, at pinapalakas mo ang loob ko. Ang bait mong bata, Faye. Swerte ng nanay mo sa'yo. Nakangiti din itong wika. Nang matapos kumain ng babae, ay pinainom niya din nito ng gamot. Ma'am Carmen, bababa na ho ako at huhugasan ko pa itong pinagkainan ninyo. Magalang na paalam ng dalaga sa mabait na donya. Sige iha, salamat ha. Salamat sa pagkikinig sa mga kwento ko. Ngiting saad nito kay Faye. Naku, wala ho yun. Andito lang ho ako kapag kailangan nyo ng kakwentuhan. Makikinig po ako. Sige na po, mauna na ho ako. Magpahinga na ho kayo dito. Ngiting wika ng dalaga sa may edad na babae. Tumango naman ito bilang tugon sa sinabi niya. Hindi alam ni Lander kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya nang unang makita niya si Faye. Magaan ang loob niya para sa dalaga. Parang naaalala niya ang kabataan noon ng kanyang asawang si Carmen. Ganoon ang mukha ni Carmen noong nasa ganoong edad pa ito na katulad kay Faye. Pero imposible namang ito ang nawawala nilang anak, gayong may magulang ito. Ayon sa kwento ni Aling Minerva ay magkapit-bahay sila ng dalaga. Katunayan nga, kilala ni Aling Minerva ang mag-asawang Roger at Amparo na magulang ng dalaga. Iniisip na lang ni Lander na dahil yun ay sa pangungulila niya sa kanyang anak. Oo, nakikita ng mga nakararami ang pagiging matatag niya. Pero sa loob-loob nun, durog na siya. Dahil sa nangyayari ngayon sa kanilang mag-asawa. Dinig na dinig pa niya ang pagkukwentuhan ng dalawa na para bang matagal na ang mga ito na magkakilala. Kaya kahit papaano, nakahinga siya ng maluwag na makitang kumakain at di nahihirapan si Faye sa asawa niya. Faye, iha. Tawag niya sa dalaga, nakakababa lamang ng hagdan. Agad naman ito lumapit sa kinaroroonan niya at magalang na sumagot. Bakit ho, Don Lander? May ipag-uutos ho ba kayo? Tanong ng dalaga sa kanya. Wala naman. Pasensya ka na at naistorbo ko ang ginagawa mo. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo dahil napapakain mo na ang asawa ko. Natutuwa akong malaman na nagkakasundo kayo kaagad. Salamat sa pag-aalaga ha. Wika naman niya sa dalaga. Wala po yon, Don Lander. Tungkulin ko ho na alagaan si Doña Carmen. Yun naman ho talaga ang trabaho ko. Saka magaan din po kasi ang loob ko sa asawa niya, sir. Mabait po kasi siya. Kiming saad ng dalaga sa among lalaki. I know, kaya nagpapasalamat ako sa'yo. Aniya sa dalaga. Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin ko po na alagaan si Doña Carmen para bumalik na po ang lakas niya. O siya, sige iha, mauna na ako ha? Aalis pa ako. Ikaw na din bahala sa asawa ko. Paalam nitong wika sa dalaga. Sige po, mag-iingat po kayo.
Hapon na nang makauwi si Lander sa mansyon nila. Dumiretso kaagad siya sa silid nilang mag-asawa. Pero ganoon na lamang ang pagtataka niya na walang tao sa loob ng silid na yon. Mabilis niya nilapag ang dalang attache case, saka muling bumaba at hinanap ang asawa sa ibang kasambahay. Nakita niyang palabas ang isang kasambahay nila na galing sa loob ng komedor. May dala itong fresh orange juice na 2 baso at ang chocolate cake na nakalagay sa platito. Kaya agad niya itong tinanong. Gigi, nakita mo ba ang Ma'am Carmen mo? Tanong niya sa babae. Magandang hapon po, Don Lander. Opo, nasa garden po siya. Kasama po ni Faye. Gusto raw po kasing sumagap ng hangin ni Ma'am Carmen eh. Kaya binaba po siya ni Faye doon. Tinulungan naman po namin siya. Magalang nitong sagot sa kanya. Ganun ba? Sige na Gigi, gawin mo na ang mga dapat mo pang gawin. Ako na maghahatid niyan sa Ma'am Carmen mo. Nakangiti niyang saad. Sigurado ho ba kayo, Don Lander? Tumango lamang ito sa kasambahay. Sige ho, kayo ho ang bahala. Wika na lamang nito, saka binigay sa kanya ang isang tray na may pagkain. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ng dalawa, ay napagmasdan niya ang mga ito. Para talagang tunay na mag-ina ang 2 babae. Magkamukha talaga sina Carmen at Faye. Eto po Ma'am Carmen, paborito ko po tong bulaklak na to. Buti nga po meron kayo nito sa garden nyo. Ang mahal kaya nito? Dinig niyang pagkukwento ni Faye sa asawa niya. Naku, pareho pala tayo iha. Paborito ko din yung tulips at red roses. Tuluyan na talaga siyang napangiti. Sa nakikita niya, palagay ang loob ng kanyang asawa kay Faye. Mabait din kasi ang dalaga. Kaya din na nakakapagtaka na maging close ang mga ito. Malakas niyang tikim na nagpalingon sa 2 babae. Merienda na kayo, baka gutom na kayo. Alok ni Lander sa 2 babae. Han, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Carmen sa kanya. No Han, kararating ko lang. Kaya ako na nagpresenta na ako na maghahatid sa snacks nyo. Paliwanag niya saad sa asawa, sa kanya ito nilapitan at hinalikan sa noo. Magandang hapon po Sir Lander. Pasensya na po kung dito nyo po nadatnan si Ma'am Carmen. Gusto ko kasi niya Shh, it's alright iha. Mas maganda pa nga yan. Para naman makasagap ng preskong hangin ng asawa ko sa kanyang garden. Matagal na din kasi niyang hindi naaalagaan ng kanyang mga tanim na bulaklak dito. Ikaw talaga Lander. Sinisiraan mo pa ako kay Faye. Tinatamad lang ako. Pero ngayon, ready na ako magdanim muli kasama si Faye. Diba iha? Aniya ni Carmen sa dalaga. Napapangiti naman ang dalaga na tumango sa babaeng amo. Nasa opisina ngayon si Lander at marami siyang inaayos ng mga papeles. Habang nagbabasa siya, ay bigla niyang naisip ang asawa niya at ang personal maid nito. Para kasing nakikita niya ang pagiging dalaga noon ni Carmen sa itsura ni Faye. Magkamukha talaga ang dalawa. Parang ang pinagbiyak na bunga pa nga ang mga ito. Minsan, parang may hawig din ito sa kanya. Pero mas lamang ang features nito na nakukuha niya sa asawa. At bukod pa roon, magaan din ang loob nilang mag-asawa sa dalaga. Ang nakakapagtaka din ay kapareha ng birthday at edad ang dalagang kasambahay ng kanilang anak. Minsan, napapaisip siya paano kung subukan niyang ipa-DNA si Faye ng palihim. Kahit sa pamamagitan lang ng laway nito o ginagamit nitong baso. Wala namang mawawala sa kanya kung susubukan niyang gawin yon. Ayaw lang muna niyang ipagbigay alam sa asawa niya. Baka kasi umasa at bandang huli ay masaktan pa ito. Noon naman bumukas ang pinto ng kanyang opisina at tinuluwa doon ang inaanak niyang si Lorenzo de Silva. Gusto raw nitong sumabay sa kanya mamaya para mabisita ang ninang nitong si Carmen. Pumayag naman siya para naman maging masaya palalo ang kanyang asawa. Ninong, ready na po ako. Saad nito sa kanya. Sige, hintayin mo na lamang ako sa baba para sabay na tayo. May dala ka bang kotse? Tanong niya dito. Yes, Ninong, convoy na lamang ho tayo. Sagot pa nito, tumangutango naman siya sa lalaki. Sa kabilang dako naman, magulo ang utak ni Isabel ngayon. Dahil hindi niya matagpuan ang lalaking nakapulot ng anak nila Lander at Carmen. Gusto niya kasing makita kung lumaki na ito o kumusta na. Gusto niyang kuhanin yon at gawing alila sa kanilang bahay. Kaso, sa haba-haba ng pagsisiyasat niya, wala pa rin siyang napapala. Walang nakakaalam kung nasaan nakatira ang lalaking kumuha sa bata. Dahil pinag-ibanan ng gobyerno ang mga kalapit na bahay ng ambakan ng basura. Hindi naman daw taga roon ang lalaking yon.
Sinabi ng mga ilang residente ng lugar na yon ay taga Nueva Vizcaya daw yon. At nang pumunta siya at pinaimbestigahan niya ang lugar na yon, wala din siyang napala. Dahil matagal na raw hindi nakatira doon ang nangangalang Roger at Amparo. Gumastos pa siya ng malaki at nagsayang pa siya ng panahon pero wala naman siyang napala. Ni hindi na nga siya nakapag-asawa dahil sa paghihiganti niya sa mag-asawang Lander at Carmen. Gusto niya kasi nakikitang nagdurusa ang mga ito, lalo na ang asawa ng ex-boyfriend niya. Sinubukan pa niyang kausapin at mag-offer ng friendship kay Lander pero tinanggihan lamang siya nito at hindi pa hinarap. Insulto yon para sa kanya. Kaya tama lang talagang magdusa ang mag-asawa sa ginawa niya sa anak nila. Hi Ninang, kamusta po kayo? Tanong niya kay Carmen nang makita niya ito na nasa living room. Napalingon ka agad dito saka sumilay ang matamis ng ngiti ng matanda. Alam niyang pilit lamang yon dahil alam niyang malungkot ito. Lawrence? Iho, andito ka pala. Masayang wika nito sa kanya. Saka ito tumayo at sinalubong siya ng yakap at halik sa pisngi. Yes po, sumama po ako kay Ninong. Actually, kakauwi ko lang po galing Thailand. About sa negosyo po namin. Nakangiting saad niya rito. That's nice to hear that, Iho. Talaga maaasahan ka na ng mami at daddy mo sa negosyo nyo. How's your parents anyway? Tanong pa nito. Ayos lang po sila, Ninang. Gusto sana nilang bisitahin ka ngayon, kaso may nauna po silang appointment sa iba. Kaya sinabihan na lamang nila ako na di sila makakasama sa akin dito. Wika pa niya. It's okay, Iho. I understand naman. Lalo pa't busy naman talaga ang mami at daddy mo mula pa noon. Nakangiti pa ring sambit nito sa kanya. Kaya nga ho. So, kamusta na ho kayo, Ninang? Tanong pa ng lalaki. So far, medyo okay naman, Iho. Nakakabawi na ako ngayon ng lakas. Excuse me po, madam. Nakahanda na po ang hapunan. Ay! Ano ba? Di ba ako nakikita ha? Galit na wika ng isang babae na naka-uniforme ng pangkasambahay. Muntik na kasi itong mapasubsob sa sahig kung hindi niya ito nahawakan sa baywang. Di niya kasi napansin ito. Paano? Maliit kasi ito kumpara sa kanya. Sa bagay, 6-footer siya at siguro ang babaeng ito ay nasa 5'4" lang ang height. Oops, sorry miss, di kita napansin at paano di mo ako nakikita? Ang laki-laki mong tao. Galit na singhal ng babae sa kanya. Napatingin siya sa ninang at ninong niya na halatang gusto ng matawa sa eksena ng babae. Hey, that's enough, Lorenzo, Iho. Mag-sorry ka na lang kay Faye. Tinig niyang utos ng ninong niya. Ayaw niya sanang gawin yon ang mag-sorry sa babaeng mataray na to. Kaso, nakatingin na mag-asawa at halatang nag-aantay ito sa sorry niya. Bumuntong hininga siya saka nagsalita at nagsorry sa babaeng mataray. I'm sorry. Saad niya. Subalit di ito sumagot. Saka siya nito sinimangutan at tumango na lamang. Naiinis siya sa ginawa ng babae. Maganda sana ito pero mukhang mataray at palaban. Sa hapag ay kasalo niya sa pagkain ng ninang at ninong niya. Kita din niya na naroon ang babae sa tabi ng mga kasambahay na naghihintay na uutusan nila. Muli niyang sinulyapan ng babae pero nagulat siya na magtama ang kanilang mga paningin. At inaasan lamang siya nito ng kilay. Pagkatapos nilang maghapunan, ay napag-alaman niya na bago pa lang ang personal maid ng ninang Carmen niya. At Faye Santos ang pangalan nito at 25 anyos na daw ito. Matanda lang siya dito ng 4 na taon dahil 29 na siya ngayon. Faye, point of view. Habang naglilinis ako ng silid ni Doña Carmen, ay ramdam ko ang pagtitig nito sa aking likuran. Hindi ko alam pero parang may bumubulong sa akin na lingunan ko ito at tanungin ko. Madam, bakit ho? May kailangan ho ba kayong sabihin sa akin? Tanong ko dito. Huling-huli ko kasi na nakatingin ito sa akin at nakangiti pa. Wala naman, Iha. Natutuwa lang ako dahil sobrang bait mo. Kaya mo magsakripisyo para sa nanay at tatay mo. 2 buwan ka na dito sa bahay namin, Iha. Pero never mo pang naikwento sa amin ang buhay mo. I mean, yung mga pinagdadaanan mo. Kung kumusta na ba ang nanay mo o kung kumusta na din ang tatay mo. At bakit di ka nakapagtapos ng pag-aaral? Gusto mo ba mag-aral ulit, Iha? Papaaralin kita. Ngiting wika nito sa akin. Huminto ako sa ginagawa ko, saka tumabi dito sa pagkakaupo ko sa sofa. Ang totoo po niyan, madam, may sakit po ang nanay ko. At ang tatay ko naman po ay isang basurero na siya nagpalaki sa akin. Kailangan ko pong masustentuhan ng nanay ko dahil naging mabait po siyang nanay sa akin. Kahit po hindi niya ako tunay na anak,
Matagal na hong nagsasama ang nanay Amparo at tatay Roger ko po. Pero di sila binayayaan ng anak. Kaya nang mapulot po ako ni tatay sa basurahan ay naging masaya daw po sila dahil dumating ako sa buhay nila. Naawa siya sa akin at kung sino daw po ang nanay na nag-iwan sa akin doon sa basurahan ay baka di pa daw po ready maging ina. Gusto ko po sana magdamdam sa totoo kong nanay. Pero sabi po ni nanay Amparo ko, baka nga raw po may dahilan nito kaya iniwan ako. Mahabang salaysay ko dito. Ibig sabihin, iha, hindi mo totoong nanay ang nagpalaki sa'yo? Kung ganoon, wala ba naghanap sa'yo? O di kaya'y may bumalik na tao sa lugar ninyo? Interesadong tanong nito sa akin. Yun ang hindi ko po alam, madam. Naghintay po sila na may maghanap sa akin. Pero wala daw po eh. Kaya nagpasya po si nanay na lumipat ng ibang lugar para doon magsimula kasama ako. Sagot ko pa rito. Siguro kung nandito ang anak ko ngayon, iha, baka magkasundo kayo. Dahil alam ko mabait din yon, mahal sa amin ng Sir Lander mo. Nakangiting wika nito sa akin. Naku, totoo po yan madam, sobrang bait po ninyo. Hindi ko nga po alam kung bakit nawalan kayo ng anak. Dahil kung may taong galit sa inyo, bakit niya nagawang kuhanin ng kawawang sanggol para lang mapalayo sa inyo? May mga ganoon tao po ba talaga madam? Yung grabe ko magalit o magtanim ng galit? Kung sakali mong may galit talaga sa inyo? Saad ko pa dito. Alam mo iha, hindi lahat ng tao sa mundo mababait. May mga masasama din. Hindi namin alam kung sinong may galit sa amin. Wala namang kaming inaapakan tao. At mas lalong hindi kami nanlalamang sa kapwa namin. Pamilya ang turing namin sa lahat ng empleyado namin. Mahabang kwento nito sa akin. Hayaan niyo po madam. Tutulong din po ako sa pagdadasal na sana makita ang nawawalang prinsesa po ninyo. Ngiting saad ko dito. Salamat iha. Dahil kahit papaano'y nabawasan ng pangungulila ako sa anak ko dahil sa'yo. Para ka na din kasing anak ko eh. Dahil magkasing edad lang kayo ng anak ko at maganda pa. Nakangiting wika pa nito. Ganon din po ang turing ko sa inyo. Para na rin po kitang tunay na ina. Masaya po ako kapag kasama po kita at magaan din po ang loob ko sa inyo dahil mabait po kayo. Payakap ako iha, ha? Pakiramdam ko kasi kapag malapit ka lang sa akin, ramdam ko din sa puso ko na nasa malapit lang din ang anak ko. Wika sa akin ng donya. Sige po madam, pero amoy pawis na po ako eh dahil wala pa po akong ligo. Ngiti kong saad. Saka naman kami nagkatawa ng dalawa. Pwede bang ikaw na muna ang anak ko ngayon, Faye? Kung gusto mo lang naman. Wika nito. Sige po madam. Salamat Faye. Wika nito sa akin, saka ako nito niyakap ng mahigpit. Yun ang senaryo na nadatnan ko ng hapon na yon sa silid naming mag-asawa. Kayakap ni Carmen si Faye, kung titignan ay talagang mag-ina ito. Natotoo naman. Ang plano kong lihim na pa-DNA si Faye ay ginawa ko. At gaya ng mga duda ko na pagkakahalintulad ng asawa ko'y ito nga ang nawawala naming anak. Hindi ako makapaniwalang si Faye ang anak namin ni Carmen. Sa hinaba-haba ng mga taon nagdaan sa paghahanap namin sa nawawala naming prinsesa, may sagot na ang Panginoon sa lahat ng pagdadasal naming mag-asawa. Noong una, di ako makapaniwala na nag-positive si Faye sa aming dalawa ni Carmen. Pinaulit ko pa ng 2 beses, pero iisa lang ang sagot sa resulta. Anak nga namin ng dalaga. Tumiki muna ako ng malakas upang kuhanin ko ang atensyon ng dalawa. Tamang-tama kasi magkasama kaming 3 sa loob ng silid naming mag-asawa para magkausap kami ng maayos. Sabay na napatingin sina Carmen at Faye sa akin. Nahihiya pa siya na makita ko nakayakap ito sa aking asawa. Oh, Lander, andyan ka na pala. Akala ko ba'y nasa opisina ka na? Tanong sa akin ni Carmen. Yes, Han, galing talaga ako doon. Kaya umuwi na lamang ako ng maaga dahil may kailangan ako sabihin sa inyo. Saad ko dito. Ganun ba? Excuse me po, madam. Sir, lalabas lang po muna ako para makapag-usap po kayo ng... No, iha, gusto ko nga dito ka din. Mahalaga malaman mo din to. Wika ko saad dito na ikinataka ng asawa ko at ni Faye. Bakit Han, may problema ba? Tanong sa akin ni Carmen. Pero imbis na sumagot ako, may inabot akong brown envelope sa aking asawa. Gusto kong ito ang makakita ng resulta namin ni Faye. Nagtaka man, ay tinanggap nito ang envelope saka nito binuksan. Nanatiling nakamata lang si Faye sa hawak ng asawa ko. DNA test result? Anong ibig sabihin nito, Lander? Sigurado ka bang totoo to? Namumutlang tanong ng asawa ko sa akin.
Kung ano ang laman yan, yan ang totoohan. Pinaulit ko pa yan ng 2 beses. Ganun pa rin ang resulta. Sagot ko rito, pero ang mga mata ko'y nakatingin kay Faye. Madam, ano pong problema? Nakita niyo na po ba ang anak ni... Diyos ko, Lander. Anak natin si Faye? Siya ang nawawalang anak natin? Umiiyak na wika ng aking asawa. Saka nito binalingan si Faye na nakatulala lamang at nagtataka nang yakapin nito na mahigpit ni Carmen. Faye, ikaw palang anak namin. Kaya palang gaan-gaan ang loob namin sa'yo. Ikaw pala anak. Umiiyak pa rin ito habang kayakap ang dalaga. Ilang minuto pa na nasa ganoon posisyon ng dalawa habang ako'y nakatingin lamang sa anumang reaksyon ni Faye. At nang mahimasmasan si Carmen ay nagsalita na ako. Faye, iha, pasensya ka na kung lihim kitang kinuhanan ng DNA sample. Malaki kasi ang hawig mo sa asawa ko. Nagbabaka sakali lang akong tama ang hinala ko. Pero ikaw talaga anak namin. Wika ko dito. Pero sir, parang mabilis naman ho yata. Saka po kung totoo man po yan, gusto ko pong tanungin muna ang nanay ko. May lampin po ako na naiwan sa katawan ko noon. Kaya sinunod na lamang po ni Nanay Amparo ko nakalagay na birthday doon. Pero wala naman pong pangalan. Kung totoo pong anak ninyo ko, nakakalito po at nakakabigla. Faye, please, huwag mo akong iwan ha? Please anak, sobrang bigat ng puso ko sa pangungulila sa'yo. Hindi ko na kayang mawali ka pa sa akin. Pwede po bang sa kwarto muna ako? Paalam ng dalaga sa amin ni Carmen. Bubuka pa sana ang bibig ni Carmen. Pero sininyasan ko ito na payagan na muna ang dalaga. Sige, iha. Sagot ko rito. Salamat ho. Wika nito, saka ito lumabas na ng silid. Lander, paano? Saka bakit di mo sinabi sa akin kaagad ang duda mo? Tanong sa akin ng asawa ko. Naalala kasi kita sa kanyahan. Lahat ng mga pictures mo noong dalaga ka. Parang si Faye. Hindi mo ba napansin? Parang ikaw siya. Wika ko rito. Napansin naman, Han. Pero di ko na lamang pinagtuunan ng pansin yon dahil baka nagkataon lang. At ayoko nang umasa ulit at sa bandang huli masasaktan din. Han, gusto kong bumawi sa anak natin. Gusto kong samahan siya sa nanay at tatay niya. Sa taong nag-aruga at nagmahal sa kanya. Gusto kong magpasalamat dahil minahal nila ang anak natin. Umiiyak na wika ng aking asawa. Yan din ang naisip ko, Han. Kung kinakailangan na tulungan natin ang nanay at tatay niya, gagawin natin para naman makabayad tayo ng utang na loob sa kanila. Sa sakripisyo nila sa anak natin. Tamahan, pero gusto kong makausap muna si Faye. Kailangan ko siyang makausap, Han. Hayaan na muna natin siya makapag-isip. Masyadong nabilisan si Faye sa nangyari. Baka tulala pa yon at hindi na alam ang gagawin. Hayaan na muna natin siya, ha? Ang importante, alam na niya na siya ang nawawala nating anak at tayo ang mga magulang niya. Pero Han, baka umalis siya at iwanan niya tayo. Ayoko na mangyari yun, Han. Ayoko na mawali sa anak natin. Baka ikamatay ko pa yun. May takot sa mga matang wika ng aking asawa. Shh, Han. Hindi gagawin ng anak natin yan. Alam niya nangungulila tayo sa kanya sa mahabang panahon. Lalo ka na. Nagkasakit ka na nga eh. Hindi niya kayang iwan ka ulit. Pagbibigay assurance ko dito. Sana nga, Han. Sana nga. Saad niya, saka ko ito niyakap ng mahigpit. Gusto kong umiyak. Umiyak ng umiyak. Hindi ko alam kung para saan ang iyak kong yon. Basta ang alam ko, masaya na malungkot. Dahil baka maiwanan ko na si Nanay Amparo at Tatay Roger. Nag-aalala kasi ako dahil may sakit na rin ang nanay. Sa kabilang banda naman, masaya ako dahil nakilala ko ang tunay kong mga magulang. Naawa din ako sa kalagayan ng tunay kong ina na napakasakitin na nito. At dahil lang naman yon sa pangungulila nila sa akin. Maraming katanungan ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Kahit lito ang isip ko'y hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Nagising ako sa mahihinang katok sa pinto ng tinutuluyan kong silid. Napabalikwas pa ako ng bangon nang marinig ko yon. Dumiretso ako sa pinto at binuksan yon. Anak, pwede ba makausap ka namin ng daddy mo? Wika sa akin ni Madam Carmen na tunay kong ina. Marahan akong tumango sa mga ito sa kaniluwagan ng pinto para makapasok ang mga ito. Georgina anak, alam ko na bibilisan ka sa mga nangyayari at nalilito ka. Pero pakiusap anak, huwag mo naman kaming pahirapan ng mami mo.
Matagal na kami nangungulila sa'yo. Napakaraming taong nasayang na nawala ka. Sana anak, matanggap mo na kami. Saad sa akin ng aking ama. Tanggap ko naman ho kayo. Nag-aalala lang po kasi ako kay nanay at tatay. Paano na lamang sila kung nandito ako sa inyo? Utang na loob ko din po kasi sa kanila ang buhay ko. Dahil silang nag-aruga sa akin na mahabang panahon. May sakit pa po kasi Kung yan ang iniisip mo anak, pwede naman dito ang nanay at tatay mo sa bahay natin. Para di ka na mapalayo sa kanila at makita mo na din sila palagi. Tutulungan namin sila ng daddy mo anak. Saad ng mami ko sa akin. Talaga ho? Papayag po kayo? At ayos lang po sa inyo? Hindi makapaniwalang wika ko dito. Yes, iha. Basta para sa'yo, gagawin namin. Huwag ka lang mawalay sa amin ulit. Saad naman ang daddy ko. Salamat ho sa inyo. Wika akong sagot sa mga ito. Georgina anak, pwede ka ba naming yakapin ng sabay ng mami mo? Saad na tanong ng daddy ko sa akin. Nakangiti akong tumango sa mga ito. At ilang saglit lang, yakap ko na ang mga magulang ko. Walang pagsidlan ng tuwa ang nadarama ko ng mga oras na yon. Tuwa dahil nakakasama ko na talaga ang tunay kong mga magulang. At lalo na sa nanay Amparo at tatay Roger ko na nagpalaki at nag-alaga sa akin sa loob ng 25 years. Nailathala sa lahat ng balita at maging sa mga newspaper ang pagkikita naming muli ng mga magulang ko. Kasama ko na din si nanay at tatay dito sa mansyon. Mabilis lumipas ang 2 buwan mula nang malaman kong anak pala ako ng mga Montemayor. Nagumpisa na din akong pumasok sa eskwelahan para makapagtapos ako. Lorenzo, point of view. Sa isang sikat na restaurant kami magkikita ng ka-business deal ko, si Mr. Chan. Wala pa ito nang dumating ako, kaya nagpa siya akong umupo na lamang at patingin-tingin sa paligid. Ngunit hindi sinasadyang mapatingin ako sa entrance ng restaurant na yon. Isang familiar na muka ang nakita kong pumasok. Si Faye. Georgina pala. Mabilis akong tumayo at sinundan ng babae. Nakita kong umupo ito sa isang sulok ng restaurant. Since wala pa ang ka-meeting ko, ay kakausapin ko muna ang babae. Excuse me? Hi Faye. Kumusta ka? Wika ko dito. Saka naman ito nag-angat ng ulo. Halatang nagulat ito na makita ako base sa ekspresyon ng mukha niya. Dahil nanlaki ang mga mata nito. Sir Lawrence? Bakit? Ano kong ginagawa niyo dito? Utal, ngunit nagtataka nitong tanong sa akin. Nandito ako dahil may ka-meeting ako. Ikaw ba? Anong ginagawa mo dito? Tanong ko rito. Kakain lang po. Georgina. Faye, can we talk? Kahit ilang minuto lang. Putol kong tanong dito. Sige po, okay naman po. Maupo muna kayo para makapag-order. Salamat. Ngiting wika ko dito. Nang makapag-order na kami at wala pa naman ang ka-meeting ko, kinausap ko agad ito. Georgina? I'm sorry sa mga nagawa ko sa'yo noon ha. Actually, matagal na kitang gustong makita para makausap ka ng personal. Hindi ko alam kung paano ka pupuntahan, lalo pa di pa ako nakakalakad noon. Kaya wala akong nagawa kundi maghintay ng tamang panahon at heto na nga, nagkita na tayo. Naku, ayos lang po yun sir. Pasensya na po kayo at nagtarayan ko po kayo parati noon. Di lang kasi ako sanay na ginaganoon ako ng isang tao. Pero okay na po ako ngayon, napatawad na po kita. Salamat ha, Georgina. Anyway, can I have your phone number? I mean, para makapag-usap na tayo ng matagal sa susunod. Andito na kasi ang ka-meeting ko. Saad ko dito, saka ko sinulipan ng taong kakarating lamang. Sige po, eto po sir. Wika nito sa akin. Agad ko namang kinuha ang number nito saka nagpaalam na sa dalaga. Hindi ko alam kung anong iisipin ko sa pagkikitang muli namin ni Sir Lorenzo. Nakakapanibago ang kabaitan nito sa akin at ang lumaning ng mga bawat salita nito. Siguro dahil iniisip nito na nagkamali din ito. Palihim kong sinulyapan ng lalaki. Talagang hindi may pagkakaila na gwapo talaga at anak mayaman ng lalaki. Sa ilang buwan, hindi man lang nabawasan ang kagwapuhan ng lalaki. Nang matapos akong kumain, ay lumabas na ako ng restaurant na yon. Eksaktong paglabas ko ay may humintong sasakyan para sunduin ako pauwi ng bahay namin. Kinagabihan ay nakatanggap ako ng 3 missed call at 3 message. Napakunot ang akin noo kung sino ang unknown number na yon.
Pero nagpakilala naman agad ito na si Sir Lorenzo pala. Sinagot ko ang tawag nito. Yes, hello? May kailangan po ba kayo? Tanong ko dito. Hello, Georgina. Pwede bang wag mo na akong tawagin na sir? Nakakatanda kasi yon. Kaya Lawrence na lang, o di kayo Lorenzo. Wika nito sa akin. Sige, Lawrence, anong kailangan mo? Pwede ba kitang imbitahan kumain bukas ng gabi, Georgina? Ha? Bakit? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lamang dito. Please? Saad nito sa akin. Napabuntong hininga ako, saka pumayag na lamang. Sige, anong oras ba? 7 p.m. Don't worry, ihahatid kita sa bahay ninyo. Naku, wag na, magpapasundo na lamang ako. Putol kong wika dito. Sige, kung yan ang gusto mo. Anyway, pasensya ka na ha? Naistorbo kita. May ginagawa ka ba? Tanong nito sa akin. Oo may tinatapos akong project sa school. Sige, take your time. Bye. Good night. See you tomorrow. Wika nito. Nang mawala na ito sa kabilang linya, ay nilapag ko na ang cellphone ko. Akma ko sanang tatapusin ang ginagawa ko, pero dumating ang mami ko. Sweetie, sino yung kausap mo? Yun ho ba? Kakilala ko lang po yun. Namumulang wika ko dito. Anak, basta kung may nagugustuhan ka na o gusto mo nang pumasok sa isang relasyon, sana anak piliin mo yung lalaking mamahalin mo, ha? Wala kaming pakialam ng daddy mo kung mahirap man siya o mayaman. Basta mahal ka niya, masaya na kami roon. Saad nito sa akin. Si mami talaga, wala naman po naliligaw sa akin, ma'am. Pero kung sakali man, anak, gusto kong malaman mo na suportado ka namin ng daddy mo. Hangad din namin ang kaligayahan mo. Thank you, mami. Salamat po sa inyong dalawa ni daddy. Dahil mahal na mahal niyo po ako. Anyway, sino yung kausap mo kanina, anak? Tanong nitong muli sa akin. Si Lorenzo po yun, mami. Really? Si Lorenzo tumawag sa'yo, anak? Anong sadya niya? Tanong pa nito. Gusto daw po niya akong imbitahan mag-dinner bukas ng gabi, ma'am. Ikaw bahala, anak. Kilala naman namin siya ng daddy mo. Ngiting wika niya. Anyway, matulog ka na, anak. May pasok ka pa bukas, di ba? Opo, mami. Sige na, anak. Good night. Night, mami. Sagot ko, saka ko siya hinalikan sa pisngi at lumabas na ng aking silid. 7 p.m. na nang dumating si Georgina sa restaurant kung saan kami magkikita. Napakaganda talaga nito. Mas lalo lumutang ang kaputian nito at kagandahan sa suot nitong black sleeveless dress. Kagandahang hindi mo kayang baliwalain. Kanina ka pa ba? Tanong nito sa akin. 5 minutes, dahil may dinaanan din ako. Wika ko rito. Anyway, have a seat. Pinalalayan ko siyang umupo, saka kami umorder ng pagkain. Thank you, Georgina, at pinaulakan mo ang imbitasyon ko. Saad ko rito. Okay lang, ano nga palang sasabihin mo? Georgina, huwag ka sanang mabibigla sa sasabihin ko. Matagal na kitang gustong kausapin ng personal dahil gusto kong humingi ng sorry at masabi ang tunay ko nararamdaman sa'yo. Gusto kita, Georgina. I mean, mahal kita. May pag-asa ba ako sa puso mo? Walang ligoy-ligoy kong tanong dito. Namayani ang katahimikan sa aming dalawa ni Georgina. Sabay pa kaming napatingin nang dumating na ang order namin. Let's eat. Si Georgina ang nagsalita. Tumango naman ako dito at nakafocus lang talaga kami sa pagkain. Hanggang sa natapos na ang dinner namin, kaya kinausap ko siyang muli. Georgina, alam ko nabibilisan ka sa pagtatapat ko sa'yo. Di naman kita minamadali. Maghihintay pa rin ako kung anong isasagot mo sa damdamin ko para sa'yo. Wika ko dito. Lawrence, pwede bang pag-isipan ko muna to? Aaminin ko, nabibigla talaga ako. Hindi ko pa kaya magdesisyon ngayon. It's okay, Georgina. Kaya ko maghintay kung kailan yon. Wika ko pa dito. Salamat. Sagot naman nito. 9 p.m. na nang magpasya kaming umuwi na. Andoon na sa labas ng restaurant ang sundo ni Georgina. Hinintay ko muna makasakay ito at makalayo ang kotse nito. Saka na ako umalis sa lugar na yon. Kahit sa text at tawag, araw-araw ko nililigawan si Georgina. Ngunit wala pa rin ako nakukuhang sagot galing dito. Nawawalan na din ako ng kumpiyansa sa sarili dahil mahirap kuhanin ang loob ng dalaga.
Parang mailap pa nga ito. Until one day, nagulat ako sa kanyang tawag. Lawrence, pwede ka bang pumunta dito sa bahay namin? Gusto ko raw makausap ng mami at daddy ko. Dito ka na lang daw kumain ng dinner. Kung gusto mo lang. Wika nito sa akin. Sure, kailan ba yon? Bukas ng gabi, Lawrence. Hihintayin kita dito. Sige, anyway Georgina. May sagot ka na ba? May pag-asa ba ako sa'yo? Pahabol na tanong ko dito. Bukas ng gabi, Lawrence. Malalaman mo ang sagot ko. Saad nito sa akin. Talaga? Sana naman may katugon na ang pag-ibig ko sa'yo, Georgina. Pangako, mamahalin kita ng higit pa sa inaakala mo. Sige, bukas ng gabi. Hihintayin kita dito, ha? Bye, ingat ka. Saad pa nito sa akin, saka ito nawala sa kabilang linya. Napangiti ako nang binaba ko na ang telepono ko. Sana talaga may sagot na si Georgina sa pag-ibig ko rito. Nasa dining na kaming mag-anak. Kompleto kami ng mami at daddy ko, pati na si Nanay Amparo at Tatay Roger. At ang katabi ko ay si Lorenzo. So, kumusta na pala ang pagpapatakbo ng mga negosyo ninyo, iho? Tanong ng daddy ko sa binata. Yes ho, Ninong. Actually, nakatalaga na po ako bilang CEO sa kumpanya namin. Medyo may edad na rin po kasi si daddy at gusto na lamang magpahinga. Wika nitong sagot sa daddy ko. Well, ganun naman talaga. Ako nga, gusto ko na din magpahinga. Pero alam ko namang matutulungan ako nitong anak ko kapag nakapagtapos na siya sa kanyang pag-aaral. Diba anak? Nakangiting baling ng daddy ko sa akin. Yes dad, ako po ang tutulong sa inyo ni mami. Nakangiti kong sagot. Lorenzo, si Nanay Amparo at Tatay Roger ko pala. Sila ang taong nakapulot sa akin at nagpalaki. Sila din ang taong nagmahal sa akin at nag-aruga. Nice to meet you po, Nanay Amparo at Tatay Roger. Kumusta po kayo? Wika ni Lorenzo sa nanay at tatay ko. Magandang gabi sa'yo, iho. Nakangiti ding bati ng nanay at tatay ko sa binata. Naging masaya naman ang dinner namin kasama si Lawrence. Hanggang sa kinausap siyang muli ng mami at daddy ko. At dinig na dinig ko ang pag-uusap ng mga ito. Lawrence, iho. Alam kong hindi na kayo mga bata ng anak namin. Pero sana kung papasok kayo sa isang relasyon, sana antayin mo munang makagraduate ang anak ko, ha? Gusto kasi namin mag-asawa na matuto siya. Don't worry, di kami hadlang sa mga nararamdaman ninyo. Pero sana huwag mo na lumagpas sa hindi pa dapat, ha? Saad ng daddy ko sa binata. Hayaan niyo po, Ninong. Wala po akong gagawin na ikakasira ng pagtingin niyo sa akin. Salamat po at hindi kayo tutol sa plano kong paliligaw kay Georgina. Sana nga po't magkaroon ako ng pag-asa sa kanya. Wika naman itong sagot sa mga magulang ko. Antayin mo lang ang sagot niya, Lawrence. Saad naman ng mami ko sa lalaki. Yes po, ihintayin ko po yon. At ipapangako ko po sa inyo na mamahalin ko siya at aalagaan at ituring na isang prinsesa. Wika naman ni Lorenzo sa mga magulang ko. Malalim na ang gabi nang magpa siyang umuwi na si Lawrence sa kanilang bahay. Nakatanggap na lamang ako ng tawa galing sa kanya nang sinabi nitong nasa bahay na ito ngayon. Lumipas pa ng 2 buwan ang panliligaw sa akin ni Lawrence. Sinagot ko na siya. Madalas itong nasa bahay kapag gabi dahil binibisita ako. Babe, anong gusto mo? May papabili ka ba? Tawag sa akin ni Lawrence sa telepono ng hapon na yon. Ikaw na bahala, babe. Alam mo naman ang favorite ko. Sige, ako na bahala sa mga gusto mo. Anyway, anong ginagawa ng mahal ko ngayon, ha? Tanong nito sa akin. Kakatapos ko lang gumawa ng mga projects ko, babe. Alam mo naman ang buhay ng mga estudyante ng mga katulad ko. Don't worry, babe. Kapag nakapagtapos ka na, magkikita mo na rin ang pagod mo. Saka andito lang ako para tulungan ka, di ba? Thank you, babe. Salamat at andyan ka palagi sa akin. It's because I love you so much, babe. I love you too, babe. Sige na ha, ibababa ko na tong tawag para makapunta ka na dito. Mabilis lumipas ang mga buwan at taon. At ngayon, gagraduate na din ako ng aking kurso na kinuha. Masayang masaya ang mga magulang ko, ganon din sila nanay at tatay sa nangyari sa akin. Napaiyak pa nga ito nang yumakap sa akin. Anak, hindi ko akalain na makikita kitang umaakyat sa stage dahil graduate ka na. Pasensya ka na talaga ha? Hindi kita kayang pag-aralin noon. Saad pa ng tatay sa akin. Tay, ayos lang po yun. Saka naintindihan ko naman po at desisyon ko pong tumigil na lamang sa eskwela dahil kailangan ko magtrabaho at may sakit si nanay.
Sino ba naman tutulong sa inyo kundi tayo lang din? Madamdaming saad ko. Salamat anak. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Mahal na mahal ko din po kayo. Ngiting sagot ko, saka ko sila niyakap ng mahigpit. At ang tagpong yon ang nakita nila mami at daddy. Pwede ba kami makisali sa yakap na yan? Wika pa ni daddy habang nakangiti. Pwede naman po daddy. Napaiyak pa ako nang sinabi ko yon. Anak, anong gusto mo regalo namin sa'yo ng mami mo? Daddy, kahit wala na po. Dahil kayong dalawa lang po ni mami, sapat na po sa akin. Kayo ang greatest gift na binigay sa akin ng Panginoon. Dahil nagkita tayong muli. Salamat anak. Ikaw din na regalo sa amin ng daddy mo. Mahal na mahal ka namin. Lorenzo, point of view. Nasa dining kaming mag-anak at kasalukuyan kaming kumakain ng almusal. Dad, Ma'am, gusto ko na po sana magpagawa ng singsing. Plano ko po kasi mag-propose na kay Georgina. Since matagal na rin po kami at nakapag-graduate na po siya, ito na siguro ang tamang panahon para sa amin dalawa ng girlfriend ko. Saad ko sa mga ito habang nakatingin ako sa mga mukha nila. Tinitignan ko kung anong magiging reaksyon nila. Anak, kung plano mo na lumagay sa tahimik at gusto mo na magkapamilya, then support lang kami ng mami mo tungkol dyan. At may nakahanda ng singsing ang mami mo para kay Georgina. Singsing pa yun ng lola mo. Pinabigay niya yun sa mami mo nung ako naman ang nag-propose sa kanya. Saad naman ni daddy. Talaga po dad? Well, salamat po. Kakausapin ko din po ang parents niya bukas ng gabi dahil pupunta naman ako doon. Nice idea anak. Basta kung anong kailangan mo, sabihin mo lang sa amin ng daddy mo ha? Nakangiti naman akong tumango sa mga ito. Pagkatapos kong kumain ay nagpaalam na ako sa magulang ko na mauna na at may meeting pa ako ng 9 a.m. Habang nagbabiyahe papuntang opisina ay tinawagan ko ang girlfriend ko. Kasalukuyan na din itong tinitrain ng kanyang ama sa kumpanya ng mga Montemayor. Kaya medyo busy na ito ngayon. Babe, nasa office ka na ba? Tanong ko dito. Yes babe, actually, ngayon ang pangalawang araw ko sa pagtitrain ng daddy. Ikaw ba, nasa bahay ka pa ba? Tanong nito sa kabilang linya. Papunta na babe, tinawagan lang talaga kita para marinig ko ang boses mo. Hindi ka ba nahihirapan sa training mo? Well, mahirap. Pero magaling si daddy na mag-train eh. Kaya nagiging easy na rin sa akin. Sana nga talaga babe, pasok ako sa training ni dad para din ako paulit-ulit. Wika pa nito sa kabilang linya. Magaling ka naman, kaya alam kong kayang-kaya mo yan. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Thank you babe, basta ingat ka sa biyahe mo ha. Message mo na lamang ako kapag nasa office ka na. Saad nito. Yes babe, thank you. Ikaw din, ingat ka din. I love you so much. Mamaya kapag maaga kang makauwi, susunduin kita dyan para naman makapag-dinner naman tayo. Ano, okay ba sa'yo? Wika ko rito. Kung yan ang gusto mo, hihintayin kita rito mamaya babe. Saad naman niya. Salamat babe. Okay babe, I love you. I love you too. Nasa restaurant kami ni Lawrence nang may lumapit sa aming isang babae at base sa itsura nito mukhang mayaman at parang kasing edad lang ni Mami. So, you're Georgina Montemayor, right? Talagang manang-mana ka sa mukha ng iyong ina, ano? How's your dad? Anyway, tanong nito, nagkatingin na naman kami ni Lorenzo. Okay naman po sila, sino ho sila? Tanong ko sa babae, pero imbis na sumagot, ngumiti lamang ito sa akin. Saka nag-excuse sa amin dalawa ni Lawrence at umalis na sa harap namin. Kilala niya ang parents mo, babe? Hindi siya familiar, ha? Sino kaya yon? Tanong sa akin ni Lawrence. Wala din akong idea, babe. Ngayon ko lang siya nakita. Saka hindi naman malabong hindi niya kilala ang parents ko, lalo pa sa estado ng buhay namin. Hayaan muna natin yun, babe. Anyway, kumain na tayo. Tumango naman ako dito, saka na kami nag-umpisang kumain. 8:00 na ako naihatid ni Lawrence. Pumasok lang ito sa bahay at nagpaalam na sa mga magulang ko. Pumasok na ako sa silid at naghubad na ng damit para makaligo na din. Habang naliligo, naisip ko ang buhay ko noon. Masasabi ko namang masaya kaming tatlo kahit pa mahirap ang buhay. Pero ngayon, nasa akin na ang lahat. May kumpletong pamilya at ang karangyaan. Pero kung anong nakasanayan ko, yun pa rin ang ginagawa ko. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon na ipinagkaloob niya sa akin ang buhay na to.
Pagkatapos kong mag-shower ay nagpahinga na ako at di ko na malaya na nakatulog na. Happy birthday anak! Sabay-sabay na bati ng mga magulang ko pagkababa ko pa lamang ng hagdan. Napaiyak naman ako sa sobrang sayang nadarama ko ng mga oras na yon. Thank you po mami, daddy, nay. Ngiting wika ko sa mga ito. Saka ko sila isa-isang niyakap. So, anong gusto mo ngayon, iha? Gusto mo bang mag-beach tayo? Kasama sina Lorenzo at ang family niya? Tanong sa akin ng daddy. Dad, gusto ko po sa hacienda ako magse-celebrate ng birthday ko. Gusto ko pong makasama ang mga tauhan natin doon. Saad ko dito. Well, sige anak, kung yan ang gusto mo. Imbitahan mo na din si Lorenzo, ha? Yes po, Dad. Salamat po. Ngiting tugon ko. Maraming tao sa hacienda kinagabihan. Nakasuot ako ng isang simpleng dress lamang. Andoon na din ang family ni Lawrence pero nagtataka ako dahil wala pa doon ang boyfriend ko. Ang sabi niya, on the way na daw siya. Pero hanggang ngayon, wala pa rin siya. Nag-uumpisa na ang party. Pero wala sa party ang pansin ko kundi sa paghahanap sa familiar na muka. Nang biglang i-announce ng MC na bago daw magsimula ang kasiyahan, may tao daw na gusto magsalita sa party ko. Nagulat ako na makita si Lawrence. Napakagwapo nito sa suot nitong tuxedo. Ladies and gentlemen, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa pagdalo ninyo sa birthday ng babaeng mahal ko. Alam ko sobrang saya ninyo ngayon dahil magkakasama-sama tayong lahat. Gusto ko pong malaman ninyo na may plano na ako para makasama ko habang buhay si Georgina. At ngayon po magpo-propose na ako sa kanya. Wika ni Lawrence sa maraming tao. Lahat masaya at naghihintay pa sa susunod pang sasabihin ni Lawrence. At ako naman, hindi ako makapaniwala na may plano na palang ganoon ang boyfriend ko. Georgina, will you marry me? Tanong nito sa akin, nalapitan ako nito at lumuhod sa harap ko. Iyawan ng lahat. Maraming nagsasabi na yes na daw. Yes, Lorenzo de Silva, I will marry you. Nakangiti kong sagot dito. Tumulo pa talaga ang luha ko sa sobrang kaligayahan. Thank you babe. Mahal na mahal kita. Saad sa akin ni Lawrence, tsaka ito tumayo at sinuot ang singsing sa akin daliri. Happy birthday babe. Wika pa nito nang yakapin ako nito ng mahigpit. Thank you so much babe. Talagang pinapasaya mo ang puso ko ngayon. Alam ba nito ni mami at daddy? Bulong ko sa kanya. Yes, alam nila nanay at tatay mo. Mami at daddy mo. Parents ko, kasama ko sila sa plano kong to. Bulong din nitong Saad. Naging masaya ang birthday party ko dahil ng gabing yon ay engaged na kami ni Lawrence. Nakatakda ang kasal namin sa susunod na buwan at plano din namin sa hacienda idadaos ang kasal namin dalawa. Kakatapos lang namin mag-dinner ng family ko at sa family ni Lawrence nang inanunsyo namin ni Lawrence na tapos na naming mailakad ang requirements para sa kasal namin. Natutuwa naman ang mga magulang namin. Nasa pool area na kami ngayon at nagkukwentuhan. Balak din kasi ng family ni Lawrence na dito na lamang mag-overnight sa bahay namin. Sana pagkatapos ng kasal ninyo mga anak, magkaroon kaagad kayo ng anak. Nag-iisa lang kasi kayo mga anak namin. Mas maganda kung dadamihin nyo ang lahi natin. Wika pa ng daddy ni Lawrence. Nag-init naman ang pisngi ko sa narinig. Pakiramdam ko kasi nakakahiya ang ganong usapin. Lalo pat kasama namin ang mga magulang namin. Lawrence, iho, anong balak mo pagkatapos ng kasal ninyo ng anak namin? Baling naman ang daddy ko sa boyfriend ko. Plano ko po magtayo ng bahay namin mag-asawa ninong. As long as wala pa kaming anak, yun muna ang focus namin. Saka gusto po ni Georgina na sa hacienda daw kami magpapagawa ng bahay. Yung malapit lang po sa inyo, ninang. Nice to hear that, Lawrence. Salamat dahil sinusunod mo pa rin ang gusto ng anak namin. Wika naman ng mami. Napag-usapan naman po namin yon, ninang. Kaya syempre, doon ako sa gusto ng magiging asawa ko. Kung yun naman ang magpapasaya sa kanya, why not po, di ba? Salamat, Lawrence. Talagang pinapasaya mo palagi si Georgina. Salamat, dahil bukod sa amin ang ninong mo, Nanay Amparo at Tatay Roger niya, andyan ka para magmahal sa kanya. Ngiting saad ni Mami. Because she's my life, ninang. Sagot naman ni Lawrence, saka nito hinawakan ang kamay ko. Mabilis lumipas ang isang buwan at sa Sabado na din ang kasal namin dalawa ni Lawrence na gaganapin sa Hacienda Montemayor. Kaba, excited at masaya ako sa nalalapit naming kasal ng dalawa ni Lawrence.
Ang ganda bride naman nito. Ang swerte ng groom mo ha? Tili ng baklang nag-aayos sa akin. Hoy ateng, hindi di siya lugi sa groom niya ano? Abay gwapo at galing din sa mayamang pamilya. Talagang pinagpalang kagapuhan ng groom. Kinikilig na wika ng isa pang bakla na nag-aayos sa buhok ko. Natawa na lamang ako sa kakulitan ng dalawang to. Sa simbahan ay kabado na talaga ako. Habang naglalakad ay nakatingin ako sa unahan kung saan naghihintay ang groom ko. Napakagwapo talaga nito. Napangiti ako sa mga taong sumaksi sa kasalan naming yon. May mga kamerang nakikislapan din. Nang maihatid na ako ni mami at daddy ay bumeso na si Lauren sa mami ko at yumakap sa daddy ko. Ganon din ang ginawa ko sa magulang ng groom ko. Georgina, do you take Lorenzo as your lawfully wedded husband? In sickness and health, for richer or for poorer, till death, do you part? I do. Ngiting sagot ko. Lorenzo, do you take Georgina as your lawfully wedded wife, in sickness and in health, for richer and for poorer, till death, do you part? Yes, I do, Father. Mabilis naman sagot ni Lawrence. Napuno ng malakas na palakpakan ang buong simbahan ng mga oras na yon. I pronounce you, husband and wife. You may now kiss the bride. Anunsyo ng pari sa amin. Nang maramdaman kong dumampi ang labi ni Lauren sa labi ko, ay alam kong kami ay ganap ng mag-asawa. Iyawan sa loob ng simbahan at marami kaming bisita mga trabahador namin. Idinao sa loob ng hasyenda ang salo-salo naming yon. Maraming nakikisaya sa kasal naming dalawa ni Lawrence. Congratulations sa bagong kasal! Sigaw ng mga ito sa amin. Nakangiti naman kami ni Lawrence na nakatingin sa mga ito at nagpapasalamat. I love you babe. Mahal na mahal kita. Finally, kasal na tayo at magagawa na din natin ang gusto nating gawin. And finally, hindi mo na ako ihahatid sa bahay namin dahil ikaw na ang tahanan ko. Madamdaming saad ko sa aking asawa. I love you so much babe. Matagal ko na ding hinintay ang pagkakataong ito, yung makasama ka sa iisang silid. Mahal na mahal kita. Saad nito sa akin habang hinahaplos nito ang hubad kong likod. Kakatapos lang na mainit na sandali sa amin dalawa ni Lawrence. At ngayon, ganap na talaga kaming mag-asawa. Alam ko marami tayong tatahakin at haharaping pagsubok. Pero andito lang ako lagi nakaalalay sa'yo. And I'm always here for you babe. Alam kong hindi ako magiging perpekto bilang asawa mo. Pero sisikapin ko maging mabuting asawa para sa'yo. Wika ko pa rito. Lumipas ang 2 buwan nang malamang kong buntis ako. Masaya ang buong pamilya namin nang kumpirmahin ng doktor na ako'y nagdadalang tao na. Kahit pa 1 buwan pa lamang ito sa sinapupunan ko, ay excited na ang mga ito. Todo alalay at alaga sa akin si Lauren sa araw ng paglilihi ko. Andyan siya palagi. Nag-excuse pa ito sa kumpanya nila para maalagaan ako. Pero sinabi naman ng nanay Amparo ko at mami Carmen ko na kaya nila akong alagaan. Natutuwa at nagagalak ang puso ko dahil maraming nagmamahal sa aming dalawa na magiging anak namin ng asawa ko. Pinagmasdan ko ang mukha ko sa harap ng salamin. Tumataba na talaga ako dahil malaki na din ang tiyan ko at mabilis lang talaga lumipas ang panahon. Kabuanan ko na at baby boy ang anak namin ni Lawrence. May naisip na din kaming pangalan dito. Adrian Montemayor da Silva. Na-insecure na din ako sa katawan ko ngayon. Pakiramdam ko, pumangit na ako. At ang tagpong yon ang nadatnan ng asawa ko. Kakauwi lang kasi nito galing golf dahil Sunday ngayon. Mamayang hapon pa kami balak na magsimba na mag-asawa. Babe, what are you doing? Bakit nakasimangot ka ha? Tanong sa akin ni Lawrence. Paano kasi, ang taba-taba ko na. Pakiramdam ko, pumangit na ako. Parang maiiyak kong wika. Ikaw talaga, kahit mataba ka pa, maganda ka pa rin babe. Natural lang yan na tumaba ka dahil malaki ang tiyan mo. Malapit na rin lumabas ang baby boy natin. Saka babalik din ang figure mo babe kapag nakapanganak ka na. Saad nito sa akin. Binobola mo lang ako eh. Ang pangit ko na Lawrence. Ikaw talaga, hindi ka nga pangit babe. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakamagandang babaeng nakilala ko at pinakasalan ko. Talaga babe, maganda pa rin ako? Naniniguradong tanong ko pa rito. Yes, walang babaeng pangit kapag nabubuntis. Dahil alam naman ng nakakarami na ganun talaga ang magbuntis. Thank you babe, payakap nga. Namiss kita. Aray babe,
Manganak na yata ako. Ang sakit! Wait babe. Inhale. Exhale. Relax ka lang ha. Tatawagin ko muna si nanay at mami. Tarantang wika ni Lorenzo sa akin. Sakay ng kotse ay mabilis na nagmaneho si Lawrence. Ilang sandali lang ay nasa loob na kami ng hospital. Mabilis naman akong inisikaso ng mga doktor at nurses. Mrs. De Silva, relax ka lang po ha. Pag sinabi kong push po kayo ha. Wika sa akin ng doktor. Tumango naman ako dito. 1, 2, 3, push. Umiri ako ng umiri hanggang sa narinig ko na ang unang iyak ng anak ko. Nakangiti akong pinagmamasdan ang aking anak. Hindi ko na malayan na umiiyak na pala ako. Siguro dahil masaya ako at nairaos ko na ang baby boy namin ni Lawrence. Hello buddy, ang gwapo mo naman, kamukha talaga kita. Huwag mong pahirapan mami mo sa pag-aalaga anak ha. Wika ni Lawrence sa anak namin. Ang cute niya talaga babe at ang lakas pa na dumede sa'yo. Sana talaga maging mabait at mabuting anak siya sa atin. Kasi mabait tayong anak, malamang magmamana yan sa atin babe. Lalo pat mabait kang nanay sa kanya. Wika naman ito sa akin. Nagsalo-salo kami mag-anak ng gabing yon. Sinelebrate na rin namin dahil dumating si Adrian sa buhay namin. Thank you babe. Dahil binigay ka sa akin ng Panginoon kasama ng anak natin. Wika nito. Salamat din sa iyo Lawrence dahil ikaw ang naging asawa at ama ng anak natin. Hindi ko nga alam kung anong nagawa kong kabutihan upang bigyan ako ng Panginoon ng isang masayang pamilya. May nanay na ako, may tatay, mami at mapagmahal na daddy. May in-laws ako mabait at mahal na mahal ako. At may asawa din akong katulad mo. Gwapo, mabait, mayaman pa. Wika ko rito. Basta pangako ko sa'yo babe, ikaw lang hanggang wakas. Saad nito, saka ako nito niyakap ng mahigpit. Napag-alaman nila daddy na ang taong nagnakaw sa akin ng araw na isinilang ako ay walang iba kundi ang kanyang ex-girlfriend na si Isabel. Sakto pag-uwi ni daddy ay nakita nito ang babae na umaaligid sa mansyon para itong baliw na nagmamakaawa kay daddy na balikan siya nito. Inamin niya ang nagawa niyang kasalanan. Kaya niya daw nagawa yon ay dahil sa inggit at dahil daw sa pagmamahal nito kay daddy. Agad naman tumawag ng pulis ang daddy at pinakulong ito. Ngunit lumipas ang ilang araw na pag-alaman nila na nagsisiraan na daw ito ng ulo. Kaya minabuti nilang ilipat ito sa mental. Marami man akong pagsubok na naranasan, nagpapasalamat pa din ako sa Panginoon dahil sobra naman ang ipinaparanas niya ngayon sa akin. Na hindi ko lubos maisip na mararanasan ko ang karangyaan na meron ako ngayon.